Oh, sila unang nakapuno niyan, hindi raw ang Bini. Oo. Eh yung kay Imelda, hindi naman natin masyadong nabalitaan. Ano? Oo. Kumakatawa ka naman. Naku, meron nga akong source nagsabi. Ay, ano source? Ito raw si na Kim Chu at si Paolo Avellino. Ay, ito nakakaloka. Kinumpirma sa akin nung kausap ko na sila na hindi na nagpatuloy si Alden sa paniligaw kay Catherine. Does it have something to do dun sa pagdalaw ni DJ sa dressing room ni Catherine? Ay, eto na ang bonggang lineup ng mga hurado sa Pilipinas Got Talent. Alam niyo ba kung sino-sino na? Eto nga. Eto na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga. Hello mga kapit, ito po ang inyong mga lingko. Ito po si Mamaloy. Ito naman po si Jota po. At ito naman po si Papa O, si Audrey Pina. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! La 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 la, ichika na namin dali. Pang-Bini concert. Oy, nga pala, speaking of Bini. Oo. Aba, congratulations naman sa Bini. Yeah. Oo. Maraming sasabi na sila yung first Pinoy artist na nakapuno ng Philippine Arena. Yes, naka-sold out ng ticket. Pero may paglilinaw din si Imelda Papin. Bakit? Oo, sila raw una nakapuno. Dahil 50,000 yun, di ba? Oo. Sila raw, ayan sila unang nakapuno niyan, hindi raw ang Bini. Oo. Eh yung kay Imelda, hindi naman natin masyadong nabalitaan. Ano? Oo. Kumakatawa ka naman. Natatawa ka lang sa reaction nyo ito. Hindi naman natin nabalitaan. Yung Bini, nabalitaan natin. Hindi ba kalat na kalat? Maging sa X-Up, although may mga glitches bang tawag doon or may mga konting problema, pero hindi daw sapat yon para hindi magustuhan at para hindi maramdamang sulit yung panonood ng mga tao. Doon sa Bini concert? Oo. Diba? Oo. May mga technicalities, pero just normal yun. Yung mga ganyan, Sabi nga ni Josa, kinikwento niya sa akin Sino nag-manifest? Si Bini Sheena. Ano sabi ni Bini Sheena? Ayun nga, noong 2000 daw, nagawa siya ng picture na parang... Ano 2000? Year 2020. 2020? 2025. 2020. Parang in-edit niya. Nag-edit siya ng picture. Parang ako din yung Tito Oji. Ang hilig ko mag-edit. Oo. Si Bini Sheena, nag-edit siya ng picture na napuno yung concert. Naglagay. Kumbaga nilagay nila sa harap nung tao sa likod na napakarami nung 2020. Yan yung kanyang manifesting. In-edit niya. In-edit. Oo. Tapos itong 2025, ano nangyari? Nagkatotoo, Tito Oji. Nagkatotoo. Diba? Congratulations, Bini. You made it again. Ito yung simula ng kanilang world tour. Dahil lilipat na sila patungong US, Canada, ganyan. Diba? Congratulations. Ay, Tito Oji, nakita natin doon si Kim Chu at saka si Paolo Avellino. Wala tayo doon. Oo. Hindi sa cellphone. Ano sa cellphone? Sa mga social media. Kala ko. Although in fairness naman to Decibel, in-invite naman ako. Talaga? Hindi lang ako pumuwete. Ba't di ka pumunta? Gusto ko isama si Mira. Si Mira ang kaya lang, sayang. Ba't hindi mo sinama? Ayun na nga. Oo. Sabi ko sa next time,
Tsaka alam mo yun, wala akong driver dahil kami oo. Kami mag-ama. Diyos ko, baka naman. Yung 8 years old, mainit sa haba ng traffic, ganyan. Pero syempre, si Mira, alam na alam niya kung di niya papanoorin niya, for sure, ano yun, magtsatsaga Sabi nga niya kanina sa akin, ba't hindi mo ako sinama, Daddy? Hindi naman ako natuloy, anak. Next time, ha? Sabi may pag ganyan si Mira. Demanding. Next time, Tito Orgy. So, kasi may mga Bini cards siya. Yung fast food na pinopromote nila. Yes. Oo. Kinokolekta talaga ni Mira yun. Correct. Oo. Congratulations again! Tito Orgy, mabalik muna tayo kay Kim Chu. Oo nga. Hindi nga, di ba parang sayo sila dahil na kumanta si Maki. Nilapitan sila ni Maki. Tapos parang pinagsasayo, nahihiya si Paolo. Oo nga. Si Kim Chu na lang ang sumayaw. Oo. Teka mo, Tito Orgy, sa mga galawan nila, anong napapansin mo? May pinapromote silang pelikula. Yes. Totoo naman yun kasi pinakita yung trailer. Marami natuwa. Kasi talaga namang talagang mamarkahan mo yung gusto ko sabi ni Kim. Doon sa trailer. Sa trailer. Kaya tuwa yung mga tao. Ito yung isang senyalis na maganda para sa pelikula. Kahit hindi ka in-invite at press con dito? Wala akong pakialam mo. Iimbitahan ako o hindi. Basta pag may nakikita tayong positibo o may napapansin tayong kakaiba doon sa pelikula, go lang, ano ba naman? Press con lang naman yan. Tsaka friend mo si, di ba? Si Paolo. Friend ko si Paolo. Si Kim Tito Orgy. Mas kaibigan ko si Paolo kasi si Paolo nakasama ko sa Walang Hanggan. Tito, ano kaya? May nagsasabi kaya kay Kim Chu na lagi mo rin naman siyang pinopromote yung mga kung ano magandang nangyayari sa kanya. Nakakarating lang sa kanya yung parang feeling niya hindi maganda natin sinabi. Pero mas marami tayong sinabing magaganda, no? Oo. Hindi rin naman kami nag-expect ng thank you, pero okay lang. Anyway. Ako pag nangahalang yun, nag-emote si Tito Orgy. Bakit? Parang nag-emote ka dyan Yun na nga lang galawan. Anong napansin mo na? Hindi mo pa sinasagot doon sa galawan. Naku, meron nga akong source nagsabi. Anong source? Ito raw si na Kim Chu at si Paolo Avellino. Ay, ito nakakaloka. Kinumpirma sa akin nung kausap ko na sila na. Confirm? Hindi, sabi ko nga sa kausap ko, wala. Hindi ko nagko-confirm sa akin yan But ano bang alam mo dun sa dalawa? Basta, sa akin confirm. Naku, sandali lang. Pwede ko ba sabihin na galing sa'yo yung pag-confirm? Kasi ako naman, iintayin ko yung confirmation or denial nung dalawa. Ni Paolo at ni Kim Chu. Mahirap yung kino-confirm niya sa akin. Baka naman talagang confirm dito, Orgy. Nagpe-play safe ka lang dyan. Mga gaya. Tapos ako na naman ibabash ng mga fans. Nakakaloka. Pero kaya, teka lang, kung confirm talaga na sila na, paano ka naman ibabash ng mga fans? I'm sure matutuwa yung mga yun. Kung maghiwalay yun, ibabash ka. Si Loy po nagsabi noon. Diba? Pag binabalita mo kasi yung hiwalayan, nagagalit sila Nabubuhay sila. Pero dito, Orgy, pansin-pansin ko sa galawan ni na Paolo at Kim Chu, parang si Kim Chu mas in love kaysa kay Paolo na nonchalant, ganyan. Nonchalant? Nonchalant talaga. Nonchalant. Nandun yung isa, nonchalant. Bakit na nonchalant? Nonchalant. 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 Ayun. Parang kasi Kim Chu, parang papasikot, siya yung parang talagang todo bigay. Pinapakita niya na in love siya. Samantala si Paolo pangiting-ngiti. Parang mas demonstrative si Kim Chu. Baka makarating na naman kay Kim Chu siya nagsabi Abay talaga naman papatunayan. Wala tayong nakikita ko sa mga lumalabas sa TikTok. Talaga siya yung parang in love. Parang ako, yung talagang... Kaya naman nasabi mo yan kasi type na type mo si Paolo Avellino. Kilala ko na si Paolo, parang hindi siya masyadong showy. Ganun talaga si Paolo ever since. Marami na rin naman na-involved kay Paolo pero hindi naman siya naging yung demonstrative or yung showy siya na
ganon. Hindi mo talaga siya maasahan ng ganon. Actually, character na nila eh. Oo nga, yung mga ganon nga. Minsan tinutokso sila. Si Paolo Panaiya parang hindi niya gusto yung tinutokso sila. Ganon. Si Paolo yung yung tahimik. Si Kim siya yung yung extrovert, di ba? Yung fun, jolly, di ba? Ganun talaga yung character niya ever since naman. Kaya nga Ma'am Malu, nung nakita ko siya sa Ultra Mega, nung gumiti siya, kahit yun talaga yung ngiti niya, feeling ko talagang tuwang-tuwa na siya noon. Hindi nila may pakita. Sino? Si Paolo. Ngiti niya ganyan. Oo, ganun yan. Kahit alam mo kami, dati in 2012 sa Walang Hanggan dating, kami lagi magkasama ni Paolo sa dressing room. Talaga? Tahimik talaga siya. Hindi mo siya yung pag gusto mo siyang kausapin, kakausapin. Ang lagi lang niya hinahanap sa akin, Kuya Oj, asan na yung coffee bun ko? Yung coffee roti. Diba? Pag nakita ka niya, ano ko na ibibigay? Yan ang paborito ni Paolo. At kakainin niya talaga pag dinadalang ko siya, no? Kay Paolo, ang dami mong naalaala Tito OJ. Siyempre, nakasama ko siya. Ano ka ba, 1 year kami magkasama niya sa teleserye. Kay Kim Chu. Hindi ko pa nakakasama si Kim Chu. Pero alam ko na isakay niya na ako. Ha? Saan? Sa niya, mag-aarang niya sa sakyan. Inikot lang niya ako dun sa kabila. Bababa kasi wala akong dalang kotse. Dati yun. Dati, mabait naman talaga si Kim Chu. Oo, mabait yun si Kim. Oo. Biglang bawi Tito OJ Ayun, kita nyo mga netizen. Alam mo, yung mga ganyan mga intriga nyo kasi lalo tuloy na pag-iisipan na kagalit sila, hindi naman. Di ba? Ako, wala akong galit sa kanya. Para sa akin yan lang ang masasabi ko. Hindi ko alam sa kanya. Basta, bukas-bukasan naman itong Bukas pa ang tindahan. Para magsalita na si Kia. Hayaan mo na. Kung halimbawa na sa isang event or sa isang magkita kayo ni Kim. Kung babatiin niya ako, babatiin ko siya. Kung hindi. Ganun lang. Nagkita na nga pala kayo. Cold siya. Talaga? Okay. Nakita tayo na sa A Mother Special. Special? Ano yun? Yun kay Roderick Paulate at kay Maricel Soriano. Nandun si Kim Chu yung last year. Ang tagal na nun. Last year. Ang tagal na nun. Last year. Ba yun? Naku, alam mo, napaka-nonchalant mo. Ang tagal na nun. Recently nagkita sila doon sa party ni Direk Lino Cayetano. Hindi kami nakita. I also told Paolo, hindi ako lumapit dun kasi space ni Kim Chu. Gandun ako para walang nabubuisit sa akin. Ba't basit ba sa'yo? Sa kape. Porque nagpa-MB ka lang Nagkanoon muna. Mahapdi pa. Mahapdi pa. Nagpa-PRP sa MB kaya namumula yung face ko. Gumanda Ha? Wala pa daw foundation yan. Diba? Walang foundation yan. Powder lang. Diba? Powder lang po yan. Diba? Lagot ka sa akin pag ako nagpa-PRP. Diba? Oo. Pati ba yung ngipin mo, pina-PRP mo? Ay, hindi. Ano yan? Nag-deep cleaning kay Doc JC Solis ng Gorgeous Dental Clinic. Okay, Oo. Okay. Anyway, ako naman yung naniniwala, kahit hindi ako na-invite sa press ko ng pelikula nila, kikita yun. Yes. Oo. Tsaka may world premiere. Ay, ang taray. Tsaka napaigi. Napaganda yung March 26 na playdate nila. Mas nagkaroon sila ng time to promote. No? Hindi, tsaka rin hindi pa kasi tapos that time. Kaya hindi na ihabol sa Valentine presentation. Sa tingin mo, aamin ba sila na silang dalawa na? Ay, hindi ko alam sa kanila kung aaminin nila yung kumpirmasyon na sinabi sa akin ng malapit sa kanila. Clue! Sino ba yung malapit na yun? Gaga. Pitpita ng bayag yung sabihan ng source. Ano ba? Siyempre, no protection yan. Basta sinabi ko lang sa kanya, hintayin na lang natin kung i-confirm nga yan ni nauna ka pa sa kanila. Ganun lang. Lagi ka naman nauuna, Tito OG. Baka i-deny diba? Kasi naman binigyan naman natin sila ng pagkakataon na sila magsabi kung sila na o hindi. Yes. Or kung sila talaga, or kung tama yung source ko na confirm sila na. Naku, maraming matutuwa dyan. Eto na nga, maging ang kasama nila sa movie na si Wilma Dasent ay ibinuko sina Kim at Paolo. At nag-confirm pa nga ito na sila na
Ayon sa panayam nito kay MJ Felipe, masarap katrabaho ang Kim Pao. Pero in the middle of the interview, bumulong si Wilma na, sila na. Paano niya nasabi? Sa edad ko ba namang ito, maluloko ako ng mga kabataan? Body language, hindi mo na kailangan magsalita. Titingnan mo lang yung mga tinginan ganon. Ay, sana all. Sabi pa ni Wilma, bukikera talaga tong si Wilma, Tatamblingan na lang sila ni Miguel Tan Felix niya. Ay, ang galing pa naman tumambling. Bilang sagot yan sa, confirm na ba? Sina Paula at Kim Chiu na? Tatamblingan ko yan. Ayan. Ayan, tinan nyo. Ang galing. Kakaloka. Tapos nagkataon pa nga doon si Carlos Yulo. Diba? So, mas nakaka-pressure tumambling nun, ayan, diba? Ang galing ni Miguel Tan Felix, Diba? Kasi kung nagawa yun ulit ni Carlos, matik na yan na ang i-expect namin magagawa talaga ni Carlos. Dahil champion siya Diba? Kaya Miguel, ikaw na. Diba? Kinigal ito, dyan tagal nyo na rin pinag-aaralan talaga yung tumbling-tumbling mo yan. Nasubaybayan ko yan. Talaga. Kaya natuwa ako na perfect niya. Ikaw pala sinasabi sa akin ni Miguel Tan Felix na stalker niya. Pwede din naman. Gwapo namang bata. Oo naman. Oo naman, Ewan lang natin ano masasabi ni Isabel Ortega sa'yo, Diyosa. Ay, naku, mabait sa akin ang batang iyan. Hi, Isabel! Oy, napakabait niya. Alaga ko yan. Anak-anak ko yan. Mabait din yung nanay niyan. Yes, si Miss Michelle Ortega. Tsaka si Daddy Greg. Yes. Diba? Naku, na-miss ko na tuloy yung kanilang La Union. Yung La Union. Ganda-ganda ng kanilang house doon. Anyway. Natatawa ako sa dito, Oji, sa segue natin kanina Bakit? From Kim Chiu to Miguel Tan Felix. Dahil si Kim Chiu, magaling din naman siya mag-acrobat, mag-tumbling-tumbling. Hindi naman nagawa niya na yun sa sa Showtime. Di ba nanalo nga sila? Oo. Yung bang gusto mo marinig sa akin? Paano sabi ko na, okay ka na? Okay. Okay na dito, Oji. Tapos na yung Kim issue, binabalik pa rin talaga niya. Gusto ko talaga alam mo, intrigera ka. O sige na, di pa tayo. Ito, Oo nga. Ay, TV! Ang luhuma, hindi remote. Dito, Oji, nililipat mo din lang naman. Bakit? May nagtanong sa aking fans ng Kat din. Kung nanliligaw pa daw kasi Alden Richard kay Catherine Bernardo. Ay. Ang dami na nagtatanong yan, Nay, kasi nga wala na silang naririnig about the two. Ay! Gusto mo yun? Pag ganun, may alam Hindi, kasi ang alam ko talaga ay, di ba, hindi na natin naririnig, wala na tayong mga posts o mga videos na magkasama yung dalawa. So, iniisip ng iba na tapos na kasi ang pelikula, kaya hindi na nanliligaw si Alden Richards kay Catherine, ganun ba? Oo. Ako naman, paano ko explain to? Ayun, sabi ko na Hindi. Ang alam ko, wala na talagang ligawan na nagpatuloy. Parang magkaibigan na lang sila. Although, gusto mo although? Ayun, nagkaroon ng hope? Sabi ng source ko na close kay Catherine at kay Alden. Gustong-gusto naman daw talaga ni Alden si Catherine. Ano nangyari? Sabay ba? Money for me. Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta, yun lang ang nakarating sa akin na hindi na nagpatuloy si Alden sa paniligaw kay Catherine. Nay, does it have something to do dun sa pagdalaw ni DJ sa dressing room ni Catherine? Alam mo, napaka-nonchalant mo. Sa daldal to, nonchalant ako. Hindi mo makamungkon dito, Oji. Ilipat mo na nga. Kasi ka na, alam mo, napapansin ko kay Loyan 2020. Ay, nako. Diyos ko. 2020 o last year? Last year. Naku, netizen, ipagtanggol niyo ako. Magbabasa na naman ako ng mga comment. Anyway. Last year yun. Yung dumalaw, di ba? Nung ABS-CBN special. It has nothing to do with that. Yung pagdalaw ni DJ. Kasi, ang alam ko din, sabi nung ka-close ni Catherine, parang kinausap lang daw ni Catherine, yun lang. Pero si DJ? Si DJ, pero walang hope, walang na magkakabalikan, walang, yung spark, wala na din daw. Hindi kaya sila nag-usap after noon? Nang hapon? After noon, hindi na afternoon. So kasi Nadami pa
wala, nahimik na nga ako. Baka nagka-text na sila. Oo, Kasi na-open ang ulit yung communication. Nonchalant. Ano ba naman kayo, nakikinig na nga lang ako sa inyo. Alin nga sasabi mo? Mali mo since last year. Last 2020. 2024. Oh. Di ba baka after na mag-usap ka, nagka-text na sila? Hindi eh. Ay, hindi? Uy, kung hindi si Alden na naliligaw kay Catherine, sino na naliligaw kay Catherine ngayon? Hindi ko alam yung ngayon, baka yung bukas alam. So, sino yun? Joke. Baka yun pa rin na yung dating naliligaw sa kanya ngayon. Yung mayor ng Lucena. Si Mart Alcala? Siya pa rin kaya? Ay, tanong natin sa aso. Parang hindi na siya sumasang-ayon. Parang hindi siya boto. Nagre-react eh. Parang hindi siya boto. Hindi. Parang sabi niya, Ang alam ko, tropa lang or barkada lang ni Catherine, si Mayor Alcala. Sabi nung isang ka-close ni Catherine, hindi naman daw nanliligaw. Tropa-tropa lang sila nung mayor ng Lucena. Tama na, hanggang na lang. Doy, bago tayo magtapos, ito pa ang chika. Abay, malapit na nga magsimula ang Pilipinas Got Talent o PGT, hosted by, walang iba, Miss Melay Cantiveros at Robbie Domingo. Abay, akala ng lahat ay bahagi pa rin ito si Vice Ganda na chismis pa nga magme-main host, di ba? Itong si Meme. Pero yun na nga ang nakakalungkot, hindi na ito matutuloy. Ang nakarating na balita na siyang mga judges naman ay sina Sir Freddy Garcia or FMG, Eugene Domingo, Donnie Pangilinan at finally, napapayag na rin si Miss Catherine Bernardo. Abay kung ito man ay true, ang bongga ng line-up. And for sure naman, okay na sina Donnie at Catherine na magsama in a show pagkatapos ng viral video na na-misinterpret ng ilang netizen na parang dinidiskartehan daw ni Donnie si Catherine during the wedding reception ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda nung January last year. Natandaan nyo ba yon? Sana nga tuloy-tuloy na ang friendship ni na Catherine at Donnie. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamaloy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now click natin yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag-click nga kayong una-una na-notify na meron kami latest update. At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana naman nag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At kung meron po kayong bahay or condo unit na nais pong ipa-renovate or ipa-interior design, naku, i-visit nyo lang po ang La Vida Creatives ni Mamaloy para po maging katuwang kami sa pag-create ng iyong dream homes. And thank you very much, Dr. Jessica D of Ideal Vision for our eyewear. Josan. At ako naman, gusto kong pasalamatan ang Headway Vera Salon para sa aking hair. Kaya kailangan natang bumalik dyan dahil may puting buhok na ako. And please follow po sa lahat ng aking social media account, Josapo. Ayan. At syempre, aking panayam pa rin kay Ruru Madrid. Sino yung nan-trip o ng-power trip sa kanila ng tatay niya? Sa GMA Town. Kaloka. Naranasan nila yan nung araw. Sino kaya yun? Dyan po sa OGDS Inspires, ha? At syempre, congratulations muna kay J Heart Music, ha? Dahil very successful ang show niyan last Saturday, Feb 15 sa District 1. Kung saan, syempre, andyan kami ni Chef Jeng at ni Papa Ferds. Ng Heavenly Desserts. Yes, ang ganda ng cake mo, ha? Diba? Niregaluhan ako ni Miss Jeng, Ayan. Diba? At saka nakakatuwa ngayon, yung mga nagre-regalo ng cake, talagang heavenly desserts na. Ang kanilang pinapimigay na cake. Bonggang araw sila. Ang taas ng kanilang benta. Diba? Dahil hindi naman kasi nakakaya i-regalo ang heavenly desserts. Kasi nga, yung tamis niya, hindi masakit sa lalamunan. And speaking of J Heart, ayan, ako meron na. Ito na yung magandang balita namin sa inyo. Dahil si J Heart at si Era Covers. Yes, magsasama sila. Again! In one show sa March 21 and March 22 sa District 1, ha?
diba? Yan ang inyong tabayanan. At syempre, for tickets, ayan po nandyan sa ilalim. Diyan kayo magpa-reserve, okay? Yes! District 1 yan, March 21 at 22. Ha? Oo, digmaan na naman ang boses yan. Oo, diba? Saan na naman? Oo, at syempre pa, maraming salamat sa Tipis Cafe and Bar dyan sa may Amadeo. Wow. Gusto nyo mag-relax, meron din sila dun sa Alfresco sa taas. Ayan, gusto nyo mag-bilyar, mag-golf, mag-chess, ayan. Kompleto sila dyan. Ang dami naman pala. Bisitahin natin. Tsaka mura yung mga pagkain. Tsaka yung drinks nila, ha? Ayan. Thank you so much kasi andyan kami ni Mira at ni Cory at ni Ernie Lim. Nag-Valentine's Day kayo dyan. Naman dyan, blouse. Ha? Naman saan ba? Hindi, kay Pokwang yun. Kay Pokwang. Okay. Kala ko nonchalant Ayan. At syempre pang nail cactus, maraming salamat nail cactus. For our nail care. Yes. At syempre pa ang daming promo ngayon ng Trajet International Travel and Leisure. Yes. Ayan po, meron silang Europe, mura lang. Tama. Meron din silang Canada, lahat. Basta group tour or yung family tour niyo, the more, the merrier, the cheaper pamasahe. The package. Yes. Ayan, sa Trajet lang. Legit. Dahil yan ang aming travel agency sa mga getaway namin. Okay? Wow, getaway! At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin Oti Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na. So tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali! La 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 la! Ichika mo na dali! La 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 la! Ichika mo na dali! Dito ako, G. Kanina buong episode natin, gusto ko itanong sa inyo. Ano? Dahil sabi niyo, hindi niyo nabalitaan ng kay Imelda Papin. Oo. Baka naman wala pang social media ako. Social media noon, Tito Oji. Grabe kay Johnson ang galing po yan. Hindi na, Meron na. meron na. Kasi hindi natin naalam. Na mismo, no? Alam mo, may repeat. May repeat yan. Manood ka. Ayan. Repeat na lang ng repeat.